Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong re-react na video. Ito ay na-refer sa atin ng isa sa audience, no. Nadaanan ko na rin ito, 'di ba? Ito daw yung si Ma'am Ana de la Cruz, yung ah pumunta siya kay Raffy Tulfo kasi ni-request ng mga viewers ni Raffy Tulfo. Ako din, during pandemic, di ba, naka-lockdown lahat. So, down yung mga TV station. Walang mapapanood na bago. Then, lahat tayo nakatutok sa social media. Tapos, merong meron ditong merong video. Sorry, lumilipad ang isip ko eh. May video na or may upload si Tulfo sa kanyang channel na yung may sumisingit na boses. At pinakinggan ko yun. Talaga naman talagang parang illogical na magkaroon siya ng boses doon. Medyo naniniwala naman ako na EVP yun, no? Yung na-capture. 'Di ba? Tingnan natin yung sample nun. Yung naka-capture na boses. Kasi, syempre, doon sa pagkakilala ko kay Tulfo at saka yung pagkakarinig ko sa mga nakakilala kay Tulfo, stricto daw to eh. Parang kung halimbawa may magdadaldal doon sa studio niya, tsaka, parang hindi palalampasin ni Tulfo yon. Kaya medyo naniniwala ako doon eh. Ano nga tayo ng sample? Yung may nakaka-capture na na boses do sa mga upload ni ni Raffy Tulfo. Ayan tinan mo ha. Idol, bago po tayo magsimula, nagte-trending po ito sa social media at marami pong netizens ang nakapansin, Idol. Sa isang video po natin ay in-upload po sa YouTube channel po ninyo na meron pong pamagat na naiyak si Mister nang madiskubre ang lihim ni Mrs. at ng dalawa nilang kapitbahay. Oh, okay. Alam ko yan. Kasi ako rin napakinggan ko yan nung una. Kilabutan ako, sir. Okay. Yung yung sinabi nun? Kasi hindi sila sa hindi sila sa studio niyan, 'di ba? Parang sa isang building sila na, ewan ko, nirentahan ba ni Tulfo o kay Tulfo mismo yung building. Hindi ko alam Parang lumipat sila kasi nga, di ba, pandemic nung time na yan. Give and take. Give and take. Yeah, nung na-upload yan, a few minutes after na ma-upload yan. Kasi every upload, pinapanood ko. Maraming nakapansin na netizen. So, anong sabi naman netizen? Ayun nga po, Idol. Marami po ang natakot at nagtatanong kung sino po yung may bumulong kasi doon, mga kapatid. May bumulong na give and take. May gumanon po. Which is, malabo pong ako yon, mga kapatid. Kasi pag nagbulong po ako, naririnig po agad automatic ni Idol Raffy. Doon po sa part na 16 minutes and 19 seconds po, doon sa video po na yun, may bumulong. Yun po yung ng attention po ng viewers po. Hindi kilabutan ako. Creepy raw. At tinanong na po namin sa complainant at saka doon sa inareklamo, wala rin silang katabi nung sila ay nagpag-usap sa amin. And kinausap na rin po namin yung editor, wala raw siyang katabi at hindi niya pwedeng gawin yun na magsingit ng boses na gano'n. And he's not gonna do that. So yun yun yung video na yan. Ba't yung mismong video hindi pakita? 3:39. Yan yung mga nagwo-work hanggang kuminsan inabot pa ng 2 o'clock in the morning. Tingnan nga natin yung mismong boses na yon, yung give and take na yon. Bakit hindi ito? Ito yata yun no. Di ba? May nagsalita na boses. For me, yun, pag ganon, may napanood akong parang paranormal documentaries. Yung katulad nito na boses. Tamo ha? Di ba may nagsalita na give and take. Sabi daw nila, yung mga kaluluwa daw, sa kanila sigaw na daw yan. Nagkataon lang na sobrang baba ng frequency nila
na umabot lang sa frequency natin. Parang ganun yung explanation. Ako naniniwala naman ako doon. 'Di ba? Kung hindi nila inedit ito, ha. Let's say tatanggalin ko yung kasi ang unang skepticism na ano diyan na papasok diyan, inedit yung video. Kayo base sa credibility nila Rapi Tulfo pag gumagawa ng video. Isa yun sa titingnan ko eh. Nasa ugali ba nila mag-edit? Pwede bang maging error sa editing yon? 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, bagamat may possibilities pa rin na may scientific explanation yon, no? Feeling ko nasa post-production na yun eh. Kung wala talagang gumawa nun, mako-convince ako na paranormal talaga yon. Kasi ang dami na akong EVP, Electronic Voice Phenomena. Marami na akong naririnig na ganon sa mga foreign ghost hunters, tsaka sa documentaries na ganon talaga. Pero tingnan natin ano. So ito ngayon, pinadala si Ma'am Ana de la Cruz. Niyo po kung ano yung Okay po. makikita nyo Dito rito. pa lang po, makikita. pagpasok ko pa lang po dun sa isang pinto po, nakita ko na po yung babae. Babae po. Opo, may babae po siya. Doon po sa may kwarto po doon. Pag po binuksan po itong pinto na to, papasok po yung babae. Babae. Babae po siya. Ganyan Ano? po siyang kataas, mahaba po yung buhok niya, kulot po, na maganda po yung mata niya, matangos Alam ko kapre na naman eh. po yung ilong. Kaya po pag minsan po merong nagsasalita rito, minsan po pag nakaupo kayo dyan, nakadukwaw po siyang ganyan. O, pag nakaupo ako ganito, Nakadukwaw tapos, po siyang ganyan, parang tinitignan niya po kung ano po yung ginagawa niyo po. habang nakaupo ako dito, nakatingin siya sa akin. Opo. Opo. Nakaganon. Opo. Oo. Ngayon po, nandito siya. Opo. Nandun po siya sa kwarto. Doon po. Pwede natin tawagin. Ay, sige po. I-request. Alis kayo dyan, baka nandyan, baka maharang nyo. Sir, papuntahan ko kasi doon po yung kwarto namin, yung war room natin, sir, doon po yun. Nandun Okay, po so siya. pwede natin tawagin dito. Pwede po. O sige po, ma'am. Sige. Ito lang po siya. Sige. Ayan Ano na po. siya? Ayan na po. Ito na po siya. Ayan na. Sa may pintuan lang po siya. Nasa pintuan. Opo. Oo. Nandiyan lang po siya. Nakikisabay lang po. Nagsabay. Paano pong gagawin natin? Paupuin natin dito. Nanindig talaga dito. Pwede natin paupuin dito. Pwede po, pwede po. Sige. Sige po. Pwede po siya umupo. Kaso nga po, hindi niya lang po siya makikita. Ako lang Okay po lang. nakakakita. Sige po. O, Nandiyan sige lang po. po siya. Paupuin natin dyan. Para po may problema po siya, something, kaya po naaano po siya sa ginagawa niyo po. Ano pong pangalan niya? Ayaw po niya magsalita. Ayaw Umiiyak magsalita? po siya eh. May Parang lagi niya sinasabi, ilalabang ko yung karapatan ko. Parang ganun po. karapatan. Opo. Bakit po? Ano raw yung... Hindi ko po alam kasi po itong building po na to, malungkot po itong building na to. Hindi ko po alam kung may itinapon pong patay dito. Parang... So, yung kaluluwa na yon, may nakita ako red flag kanina eh. Yung kaluluwa na yon ay tao. Tama? meron po After nito, yung kay Sir Ed naman yung titingnan natin ah. ano po dito eh. Okay. Mga ilang taon po siya? Nasa 35 po. 35. Opo. Di naman daw po siya ng Ano aano. pong trabaho niya dati? Ano po siya? Para pong sa may tindahan. Tindahan. Opo. Ano pong klaseng tindahan? Tindahan? Kainan po. Kainan. Opo. Paano napunta yan sa building na yan? Hindi, ang sabi nga ni Ma'am Ana de la Cruz, tinapon daw, ano? Tinapon dyan. Okay. May kainan daw po dito. Ewan ko po, dito yata, dito sa gawing kaliwa. Kainan Bato ito. po. Dati Baka mamaya na cold reading mo yan dahil pagpasok mo dyan, parang may nakita kang kantin, ha? daw po, may kainan po Okay. dyan. Tapos po, may nakilala siyang lalaki, 3 lalaki. Kinaibigan siya. Tapos yung isa po doon, may ginawang hindi maganda sa kanya. Okay. Si Sherry, naninindig din pala. Paano nalaman niya yun? Eh, hindi niya pa naman nakakausap ng... Okay lang sana kung bibigyan niya ng ano, oy, ano ha? Ano ba yung nangyari sa'yo? Okay lang sana kung makikita natin tinatanong niya eh, pero
Hindi, pwede ba yon? Halimbawa, kahit hindi mo tinatanong yung multo, pumapasok sa isip mo kung ano nangyari. Or kahit na hindi ka nag-concentrate. Kaya kahit man lamang sana na makita ko si Ma'am Ana de la Cruz na ano nangyari sa'yo. Yung tatahimik muna siya, Diba? Tsaka isa pa, anong timestamp to? 3 minutes. Nung dinidescribe niya kanina, ganito Pasok ko pa lang po dun sa isang pinto po, nakita ko na po yung babae. Babae po. Opo, may babae Oo. po siya. Doon po sa may kwarto po doon. Pag po binuksan po itong pinto na to, papasok po yung babae. Babae. Babae po siya. Ganyan Ano? po siyang kataas. Ganyan daw kataas. Abay, ano yan? 6-footer yan, men. Tapos nagtatrabaho sa kainan. Kasi I do assume, ito lampas 5, Si Tulfo, malamang, gaano ba katangkad si Rapi Tulfo? I believe, lampas to ng, let's say, nasa 5'7 si Tulfo, 5'8 o 5'10. Yan. Si Ma'am Ana de la Cruz, let's say, nasa 5'6. Dahil kung imumuestra, imposible naman nasa 4 feet ito. Let's say 5 feet flat. 5 feet flat si Ma'am Ana de la Cruz. Po, Tapos, pagpasok ko pa lang po, dinidescribe niya, nakita ko na po yung babae. Babae po. Opo, may babae gaano kataas. Sa may- Ito yung unang red flag na nakita ko sa kanya. po doon. Pag po binuksan po itong pinto na to, Wow. papasok po yung babae. Babae. Babae po siya. Ganyan Ano? po siyang kataas. Ang taas niyan, men. Let's say, sabi mong 5 feet flat ka, which I don't believe, siguro nasa 5'5 or 5'3. 6-footer na yan. Unusual sa babae ang 6-footer na Pinay. Meron naman siguro sa ibang bansa, pero meron ba dito? Tapos nagtatrabaho sa karinderya na 6-footer? Hindi kasi ako, hindi ko sinasabing, kasi ito, nakikita niya yung babae. 'Di ba? Sasakyan ko yung yung sinasabi nakikita niya yung babae. Kung dahil nakikita niya yung babae, ma-describe niya yung precisely or eksaktong-eksakto. Kung ganyan kataas, ganyan halos 1 foot yung dinagdag mo sa height mo eh. 6-footer yung babae nun, man. Or baka kung ikaw ay kung ikaw ay 5'5 or 5'4, baka lampas pang 6-footer yung babae na tinutukoy mo. Anong tangkad niyan? Di ba? Hindi, yung espiritu ba tumatang. Bibigyan naman natin ng baka sabihin puro pambabash tayo kay Ma'am Ana eh. Yung espiritu ba tumatangkad? Or baka mamaya yung dinidescribe niyang espiritu ay lumulutang. Pero kung lumulutang man yon, dapat sinasabi niya yon. Nakikita ko po siya lumulutang po eh. Di ba? Pero yung ganyang katangkad, anong pampatula? Dito pa lang medyo parang red flag na ako eh. Di ba? Ngayon po, nandito siya. Apo, nandun po siya sa kwarto. Doon po. Pwede natin tawagin. Ay, sige po. I-request. Alis kayo dyan, baka nandyan, baka maharang nyo. Sir, papunta doon po yung kwarto namin, yung war room natin, sir, doon po yun. Nandun Okay, po so siya. pwede natin tawagin dito. Pwede po. O sige po, ma'am. Sige. Ito lang po siya. Sige. Ayan Ano na po. siya? Ayan na po. Ito na po siya. Ayan na. Sa may pintuan lang po siya. Nasa pintuan. Opo. Oo. Nandyan lang po siya. Nakikisabay lang po. Nagisabay. Paano pong gagawin natin? Paupuin natin dito. Pwede natin paupuin dito. Kunyari pa si Tulfo na ninindig na yung balay, pero siya yung kinikilabutan. Kunyari pa to si Tulfo. Sige. eh. Sige po. Pwede po siya umupo. Kaso nga po, hindi niyo lang po siya makikita. Ako lang Okay po lang. nakakakita. Sige po. O, Nandyan sige lang po. po siya. Wait, Paupuin natin dyan. ba't nandiyan na agad? Nakapasok na? Kanina nasa pinto lang? O habang nagkukwentuhan kayo, naglalakad? Kung may problema po siya, something, kaya po naaano po siya sa ginagawa niyo po. Ano pong pangalan niya? Ayaw po niya magsalita. Ayaw Umiiyak magsalita? po siya. Umiiyak. Parang lagi niya sinasabi, ilalabang ko yung karapatan ko. Parang ganun po. Karapatan. Opo. Bakit po? Ano raw Hindi yung... ko po alam kasi po itong building po na to, malungkot po itong building. Ito ha, mga kababayan ko, magiging fair naman ako.
'Di ba? Let's say totoo yung totoo yung nakikita ni Ma'am Ana. Kaya lang syempre, ito kasi yung sinasabi ko na wala tayong panghahawakan sa sinasabi niya eh. Actually, kahit ako kaya kong gawin yan eh. 'Di ba? Kahit wala akong third eye, pwede kasi ako mag-imbento eh. Hindi ko sinasabi, to make things clear, hindi ko sinasabing imbento itong ginagawa ni Ma'am Ana. Sinasabi ko lang sa inyo na kahit ako, kaya kong gawin yan. Na mag-isip ako na, or magsalita ako na, nandiyan siya ngayon, papasok sa ano. I mean, anong panghahawakan natin? Ito lang yung gusto kong i-highlight sa inyo, no? Hindi naman siguro masama kapag halimbawa, tama ba yung term ko na magdududa ka? Or magiging mapanuri tayo. 'Di ba? Sa makatwid, sa ating mga ordinaryong tao na walang third eye katulad ni Ma'am Ana, syempre, natural lang sa atin na magtanong. 'Di ba? Kasi minsan, sa sobrang idol natin yung tao, nakakalimutan na natin magtanong eh. Minsan, halimbawa, bumibilib kayo kay Ma'am Ana, nakakalimutan nyo na magtanong. Dapat nagtatanong tayo. I mean, paano yon yung nangyari yon? Kahit hindi naman tayo naririnig niya pag nagtanong tayo. Pero sa sarili natin tanungin, totoo ba ito, itong ginagawa nito? 'Di ba? Hindi ba may mali dyan sa napapanood ko? At doon na tayo makakahanap na makatulad doon sinabi kanina, sa akin, major red flag yon. For me, ewan ko sa inyo kung tanggap nyo, kung may explanation kayo na ang kaluluwa talaga ay, halimbawa, pag na-deads ka na, tumatangkad ka talaga. Maliban na lang kung may explanation na gano'n, no? 'Di ba? Tatanggapin ko na may 6-footer na babaeng kaluluwa. Pero kung halimbawa, pero never pa ako nakarinig nun na tumangkad nung namatay. Pero correct me if I'm wrong pare-parehas tayong dito. Magsuri, 'di ba? Hindi ko tatanggapin yung palusot na kasi lumulutang 'yon nung nakita niya. Sana dinescribe niya, 'di ba? May itinapon pong patay dito. Parang meron po po dito eh. Okay. Mga ilang taon po siya? Nasa 35 po. 35. Opo. Pangalan hindi masagot pero yung Ano pong trabaho niya dati? Ano po siya? Para pong isip ka. sa may tindahan. Tindahan. Opo. Ano pong klaseng tindahan? Parang kainan po. Kainan? Opo. Tindahan tapos kainan? Okay. Wait lang sige, pagpatuloy muna natin. Okay. May kainan daw po dito. Ewan ko po, dito yata, dito sa gawing kaliwa. Kainan? Siguro nakita niya yan bago siya pumasok dyan. Tindahan. Unang sinabi, tindahan Kasi kung hindi, dapat, ito yung isa pang red flag Ulitin natin yung sinabi ni Ma'am Ana de la Cruz. Parang kainan po. Tama Tindahan. Tindahan. Opo. Tindahan. Supposed to be, kaya nalaman ni Ma'am Ana yung sinabi sa kanya ng kaluluwa. 'Di ba? Bakit yung kaluluwa magkakamali ng sasabihin sa'yo, biglang babaguhin gagawin kainan? Una, tindahan I'm so sure naman, magkaiba ang tindahan sa kainan. 'Di ba? O pwede naman kasi, may tindahan pero may kainan, pero mas prominent ang kainan dun Hindi mo unang iisipin na yun ay tindahan, unang iisipin mo kainan. Kasi meron naman talagang ganon. Let's say, karinderya yan, at the same time, may sari-sari store yung may-ari ng karinderya. 'Di ba? Pero bibihira yon. Mas prominent kasi yung kainan Yun ang una dapat mong i-describe doon, 'di ba? Nagde-detective works lang tayo dito mga kababayan I mean, parang kasi may mga subtle dulas siya na parang 'di ba? Kasi kung hindi sigurado yung sasabihin mo, parang medyo alangan yon kasi direkta mo nang nakakausap yung kaluluwa Hindi ka na dapat nagkakamali diyan Opo. Ano pong klaseng tindahan? Parang kainan po. Kainan? Opo. Okay. May kainan daw po dito. Ewan ko po, dito yata, dito sa gawing kaliwa. Kainan Bata ito? po. Dati daw po, may kainan po Okay. dyan. Tapos po, may nakilala siyang lalaki, 3 lalaki. Kinaibigan siya. Tapos yung isa po doon, may ginawang hindi maganda sa kanya.
Okay, si Sherry, naninindig din balahibo ni Sherry. Basta po ang sinasabi niya, ipaglalaban ko yung karapatan ko. Ipaglalaban ang Opo. karapatan. Opo. Pero paano mo ipaglalaban kung ganyan na po siya? Paano po namin siya matulungan? Baka yun ang dahilan kaya siya nagpaparamdam sa amin ngayon. Kasi dati ma'am, wala ito sa TV5. So, ito po ay temporary setup lamang dahil nagkaroon ng mga problema sa COVID-COVID. Kung kami ho ba ay nakakaabala sa kanya, Hindi. sabihin niyo po, mahingi ako ng pasensya. Hindi Ito po ay naman po. temporary lamang. Hindi naman po. Kasi mayroon po kasi, siyempre po, sa atin po, kung may negative po ang isang tao, na-attract po sila, nasasama. Kaya po siguro, baka po nung time po na yon, meron po kayo isang tauhan, pagpasok po dito, katulad po nito, malakas po yung negative niya. Si Sherry. Bakit po, bakit malakas ang negative ni Sherry? Kasi, takot kagad ang umiiral sa'yo eh. Kailangan tapang, iyakin ka eh. Oh, totoo nga yan. Hindi, bakit ikaw dun sa hindi mo kinaya dun sa bahay na pula kagabi? Nung nireakan ko. You see, mga kababayan ko, dito minsan, parang hindi nila nagagampanan yung dapat gawin. Di ba, men? I know, hindi perfect ang tao, kahit na ikaw ay psychic. Kaya lang, syempre, ewan ko ba, kagabi nung nasa bahay na pula nga, natakot ka rin hindi mo kinaya ka mo Well, siguro may explanation ka naman na valid doon na hindi ko lang maintindihan dahil siguro nung nasa bahay na pula kasasaniban ka na. Kaya umalis ka na. Pine-preempt mo lang yung ako na yung nag-iisip ng ng reason. Yun nga po. So, mabalik tayo sa kanya. Yung pagiging iyakin, cold reading yun Siguro bago siya pumasok, nakita niya na itong si Sherry ay takot na. 'Di ba? At may some episode ang Rapi Tulfo in action na pag natatouch ay umiiyak talaga yung si Sherry. 'Di ba? Cold reading yun. Pwedeng pumasok sa cold reading yun. Kaya sinabi niya na So, nagtatrabaho siya sa tindahan. Opo. Ano pong pagkain na kainan ang sinisilbi? Parang pagkain, mga ulam po, yung mga ganun. Para po Ano karinderya lang po. halimbawa ng ulam? Example. Para pong dinuguan, munggo, yung mga ganun pong pagkain. Dinuguan, munggo, ano pa ho? Tapos po yung mga gulay-gulay po, tapos Gulay. yung kanin. Kanin. Opo, na naka-plastic na po. Siya po yung... So, basta tindahan. So, Opo. parang restaurant. Opo, parang simpleng tindahan lang pong karinderya lang po siya. Karinderya. Ano po siya doon? Para pong tindera. Siya po yung nag-ano po ng mga ulam. ganun po. six-footer. Nasaan po siya? Nandito na siya. Pero kaya may six-footer na tindera sa karinderya. Unusual nga yun, Ulam po siya. Umiyak po siya. Humihingi lang Magandang- po siya ng katarungan. Wala ho siyang nasasabing pangalan sa inyo. Parang may binabanggit siyang pangalan, Boy. Boy. Boy po. B-O-Y. Opo, Boy po. Maliit na lalaki po siya, mataba, kalbo, malaki tiyan. Ano yung suot niyang damit itong si Boy? Grabe naman yung description na yun. Para pong pang-construction po ang dating. Yung Just imagine, maliit na lalaki, mataba. Yun ba yung tumarantado kay ate na six-footer? Anong itsura nilang dalawa, no? haba pong puti na nakaano po siya. Tapos po meron pong parang beer na nakalagay po dito. Madalas po silang Nakabest. kumakain kung tatlo doon sa karinderya po nung pinapasukan niya pong amo. So, customer to Opo. sa karinderya. Opo. Itong si Boy. Opo. Halika dito. Sorry. Dito ka sa tabi ko. Halika dito. Huwag ka matakot. Ba't ka pinagpapawisan? So, malaking katawan. Malaking katawan, sir. Tama. Opo. Tumutugma sa isa. Opo. Okay. Magkatabi kayo sila ni Shari. Pakiramdaman Lapit ka, Shari. mo. Lapitan mo siya. Pakiramdaman mo. Malapit siya sa'yo. Ano pong sinasabi niya? Sabi niya malakas daw po negative. Baka ikaw ang nagdala sa kanya dito. Baka ikaw ang nag-ano. Kasi ikaw, ate, yung pa lang sa Hindi. bahay. Yung sinabi malaki ang katawan, di ba, boy? Ano ba talaga? Maliit tas kalbo, di ba? Paano napunta kay Ma'am Shari yun? Yun lang, relax lang. Pag pakiramdam mo, mabigat na yung pakiramdam mo, maligo Nagsasuggest na si Ma'am Ana. pa lang ang tubig na maligamgam na may asin para lahat ng negative mawala. Ganun. Ano ho yung nangyari sa kanya? Para pong ni-rape siya. May rape siya. Opo. Dinala daw po siya sa damuhan. Dati daw po to may damuhan dito sa gilid daw po dito. May puno. May Pinahirap- damuhan dati ito. Opo.
Many years ago. Opo. Mga anong year po kaya yun? Hindi ko po masabi. Ayaw po niyang sabihin eh. Alam niya kasing ano i-double check ko anong year na construct yung building eh. 'Di ba? Kung yung mga ganong simpleng hindi po sinasabi eh, 'di ba? po. Pero Parang bakit po siya dito nanirahan? At Alam hindi kasi po na sa ibang i-double check kung anong bahay yun. year eh. Office. Ba't kami po napili? kasi daw po, yun nga po, meron pong negative na tao daw po na nakasama Negative. siya. Okay. Ganun po. Siya ho ba yung mga boses doon sa mga videos namin? Pakitanong lang po kung... Opo, siya daw po. Siya daw? Opo. Lalo na daw po pag pinaglalaban yung sariling katarungan. Siya daw po talaga. Parang na Give and take ang sinasa Englishera pala ito, ano? Itong kaluluwa na nagtatrabaho sa karinderya. Kasi yung the way magsalita, may accent eh. Or medyo islang ang datingan eh. Tinan mo nga. Nasa na ba yun? Don't talk to me, loser. Wait. Sana ba yung boses kay Tulfo? Tinan nyo kung parang parang boses ng ng nagtatrabaho sa karinderya to. Tingnan natin. Ganon? Give and take. May accent eh na give and take. Kasi kung give and take. Ganon yun eh, pero give and take. May di ba? I don't think na, hindi naman sa inaano ko, no? Mas lalo tuloy ako nagiging skeptic do sa boses na yon. nakaka-relate lang po siya sa nangyari sa kanya po, nung nabubuhay po siya. Gusto mo, relax ka lang, para Sige. pumasok sa isip mo, hawakan kita, Sige. yung sasabihin niya Sige. sa'yo, Lapit ha? ka doon siya eh. Huwag kang kabahan, pikit mo yung mata mo, ha? Ayan. Nararamdaman mo siya, ate. Salita ka, ate, kung ano nakikita mo. Sasuggest ka. Oo. Saan banda? Pakaliwa po. Okay? Describe mo siya. Dito po, sa kaliwa po. Oo. Yeah, describe mo. Bubulong siya sa'yo. Sinasuggestan niya eh. Nang dapat maisip eh. Narinig mo? Tanggalin mo yung takot mo para makonect ka sa kanya. Ayan. Nakatingin po sa mukha ko. Okay. Maitim po yung mata niya, ma'am. Tapos pahaba po yung mukha po niya. Okay. Mahaba po yung liig niya. Okay. Nakasilip pa din po siya sa akin ngayon. Mm-mm. Nakatingin lang po siya. Mm-mm-mm. Kaya mo pa? Hindi bumibigat ang pakiramdam mo? Masakit po. May mga cut-cut kasi yung video. Siguro dahil para mapaikli na lang yun siguro ang purpose nun, Pero kasi Yung likod ko. Tanggalin na natin ha, baka sumapi sa'yo. Apo. Okay. Inom ka mamaya tubig na maligamgam ha. Ito po, matatakutin din to. Halika, Yeda. Sige. Ito po, si Yeda. Kunti na lang, ma'am. Sige, Yeda. Ito, kasi reporter po namin to. Okay. Sige, Yeda. Diyan. Ano po to? Matapang po to? Hindi, matatakutin. ba't tinatanong mo, di ba, malalaman mo yun, men? So, ibig sabihin, magdidepende pagka dinescribe na matapang sa'yo. Kasi hindi masyadong prominent ito si Yeda sa niya eh. Ba't mo tatanungin? Dapat mararamdaman. Siya rin nga, naramdaman mong di ba? Takutin. Oo, matatakutin. Pahipo lang ate. Huwag kang matakot sa Huwag kanya. kang matakot, ha? Kumulto. Sige, Yeda. Diyos ko, daming problema nito. Siyempre, nasabi na agad na matatakotin. Na-stress ka naman ate. Relax lang te. Okay. Ayan. Pikit mo lang yung mata mo. Kita mo siya. Madaling sapian to. Oops. Ano naramdaman mo, Yeda? Oo. Sinasabi kasi na na matatakotin eh. Siguro kung sinabi ni Raffy Tulfo na matapang yan. Ha? Baka sapian ka, wag na. Huwag na po. Si Carol, ito, medyo to. Carol. Sige po. Sige. Relax lang po ah. Sige po. Nakikita ka?
Tanggalin mo na ate yung excite ha. May excite ka eh. Oo, kasi idol ko po kayo, ma'am. Hindi mo nakikita. May excite po eh. Imbis na kabahan, tuntua yung puso niya na hawakan ako ni kasi Mama idol Ana. ka niya, kaya Hindi, nasabi lang na idol ka. Hindi kasi napansin ko dito, hindi excite eh. May medyo napansin niya na skeptic to ng konti eh. Kaya Taka, wala. Tama. tanggalin mo na ate yung excite ha. May excite ka eh. Oo, kasi idol ko po kayo, ma'am. Tapos ngayon, sinakyan niya na yung sinabing idol siya. Niya na hawakan ako ni kasi Mama idol Ana. ka niya, kaya pala. Hindi ka makakapag-concentrate. Hindi po Kaya pala makapag-concentrate hindi po. makapag-concentrate kasi Kasi idol ka niya. hindi po. Kasi nga hindi niya nakikita, kaya sinasabi mo hindi makapag-concentrate. 'Di ba? Samantalang yung dalawang takot kanina, kaya mong lamunin eh. Kaya mong impluwensyahan eh. Wala na po siya dyan. Tama, bigla nag-cut na, hindi niya kaya yung isa. Skeptic kasi yung isa eh. Wala na siya dyan. Nandun na siya uli sa may bintana. Oo. Nakatingin siya palagi. Hindi ko alam kung ano yung tinitingnan niya doon. Ma'am Ana, bakit sa akin di siya napaparamdam? Eh, matapang daw po kayo eh. Hindi, pero para kung ano may tulong ko. So, sabi niyo kuminsan pag nagsalita ako, nakaganon siya dito Opo, sa harap. nakaharap po siya minsan. Pinapanood niya ako? Opo, pinatitignan po. Tinititigan po kayong ganyan. Parang kinikilala po kung sino tao na to. Ganun po. Ah, okay. Eh, kaninong microphone po yung ginagamit niya pag may bumubulong siya? Doon po sa isa. Ah, dito? Kasi nga, sa totoo lang kasi, malakas kasi yung negative mo. Pag nasa labas ka na, di ba, ganun ka ng ganyan, di mo alam gagawin mo, di ba? Bago ka pumasok sa office, bago ka pumasok dito sa building o sa mang building, pumadya ka man ng ganun. Para lahat ng negative, maiwan sa baba. Tarantahin kasi nila. Opo, yun po. Okay. Ma'am, ano yung mga damit na hilig niyang suotin nung nabubuhay pa siya? T-shirt lang po at saka po pantalon lang po. Basta po tinuturo niya ng babae dito. Meron siya ditong tinuturo. Hindi ko alam na kung anong klaseng tindahan. Basta dito. Tapos dito siya tinapon. Na nakita niya kanina bago siya pumasok Ng tatlong dyan. lalaki na parang tara. Parang inom tayo, ano tayo. Tapos po yung mataba nga po na yon. Yung si Boy. Opo. Yung po ang gumawa na hindi maganda sa kanya. Baka pwede niyo mga pilitin na kumuha man lang kahit initial ng pangalan niya? Ayaw po eh. Kinakausap ko po. Ayaw niya. Ayaw po. Kasi alam mong iimbestigahan ni Rapi Tulfo yan. Di ba? Yung nangyari yun, kahit anong year lang, para pwede namin i-research na Patay ka! matulungan namin mga Anong year? siya. 80s ba? 80s. Nilayuan para siguradong hindi sino nakakaalam ng building nito ni Rapi Tulfo? Tingnan nga natin kung 80s, pag 80s pa yung building na yan, 'di ba? Talagang minake sure niya na malayo para magganap yung damuhan pa daw eh. Okay. May bata. 1980s. Ano po doon sa 80s? Oy, binaba. Taas daw po. Batas. Opo. Makulit daw po kayo. Oo. Yun po Ayaw talaga daw ako. po niya kasi Yun ang makulit. pagkatao ko. Pasensya na ha. Ma'am. Ganyan si alam mo may napansin din akong ganyan isang video, nare-reactan ko. Ganyan si Ma'am Ma'am Ana eh. Parang babarahin niya na kunyari sabi nung kaluluwa. 'Di ba? Parang makulit daw po kayo. Parang what the fuck, 'di ba? Ang awkward no, sinabi mo si Tulfo na makulit. Ganyan napapansin ko yan, yung guest niya si baka mamaya pag nakakulab ko to si Ma'am Ana de la Cruz, at pag ako tanong ng tanong, sasabihin din ng kaluluwa sa akin, makulit din ako. Diba? Ganyan yan. Nung nakakulab niya si Noli Di Castro sa Clark Abandon, magpaparinig yan sa mga non-believers. Ang gusto talaga nilang yung mga hindi naniniwala, yung mga ganun, gumaganon yan eh. Then, dun sa isang video na napanood ko, na i-reactan ko pa lang, binara niya rin yung isa na, parang ganyan. I don't think nasasabihin ng kaluluwa na makulit. Diba? Oo. Yun po Ayaw talaga daw ako. po niya kasi Yun ang makulit. pagkatao ko. Pasensya na ha. Ma'am. Ang inaano lang daw po niya, humingi lang daw po siya ng katarungan. Opo. Diba? Paano ka mabibigyan ng katarungan? Contradicting eh. Paano ka bibigyan ng katarungan kung makukulitan ka doon sa magtatanong ng information sa'yo?
Wala bang common sense yung multo na yan? Hindi, medyo nabubwisit na ako eh. Parang ako ang nakikita ko yung sinasabi na kukulitan, si Ma'am Ana yun eh. Hindi yung kaluluwa eh. Kasi yung kaluluwa kasi, humihingi ng tulong yun. Pag humingi ka ng tulong, as much as possible, magbibigay ka ng ng information na contradicting naman doon sa sasabihin ng kaluluwa na nakukulitan. Paano ka magkakaroon ng katarungan kung inaalam yung information tungkol makukulitan ka? Contradicting. 'Di ba? Doon pa nga lang common sense na lang ang gagamitin natin eh. 'Di ba? Sa kanya ko lang naririnig yan yung nakukulitan ng kaluluwa. Gusto nilang anuhin yung mga hindi naniniwala. 'Di ba? Panoorin niyo yun yung nasa Clark. Na-reaction ko yun kaya lang na-copyright yung reaction video ko doon sa Clark eh. Sinabi niya doon eh ano ba talagang ang gusto talaga nilang biktima yung mga hindi naniniwala. Daw po tulungan niyo din daw po siya. Tulungan ko. Wag daw po kayo makulit. Wag na makulit. Isa na lang. Anong buwan? Bago daw po magpasko. Parang ang dating nila, may okasyon silang pupuntahan parang party. Christmas party. Ewan ko, Christmas party yun. So pag bago magpasko, Ni-rape siya. 'Di ba? Akala ko ba nagkayayaan tapos ngayon Christmas party na? Hindi, baka nagkayayaan sa Christmas party, no? Kasi ang kwento niya kanina, parang anong nangyari, niyaya yata siya nung parang inuman or Tapos ngayon, nangyari yun, magki-Christmas party daw. Siguro, yun na yung inuman. Parang party. Christmas party. Ewan ko, Christmas party yun. so pag bago magpasko, buwan bago magpasko o yung kapaskuhan mismo? December daw po, bago magpasko. Basta December po, inaano niya sa akin. Sinusulat po ng dugo, 12. Tapos, gumano na siya eh. Ayaw na niya. 12. Opo. Basta po, 12. Yun lang po. Okay. Maitim na maitim na. Kanina binibigyan ko pa ng chance eh. Pero ngayon nabubulshitan na talaga ako sa sinasabi ni Ma'am Ana de la Cruz. 'Di ba? Kung mapapanood man ako ni Ma'am Ana de la Cruz, gusto ko siya makakulab. Katulad ng ginawa sa akin ni Sir Ed. Hindi, baka maintindihan ko ito. Baka pagkahalimbawa, siguro nasasabi ko nga lang katulad nung criticism sa akin, samahan mo kasi. Si Jay Costura ayaw talaga daw eh. Nagmi-meeting daw yan sila Jay Costura kung pinag-uusapan. Ayon sa aking source. Ayaw daw talaga sa akin. 'Di ba? Ito si Ma'am Ana de la Cruz kung magiging open siya. 'Di ba? Pwede. Siguro, no? Tingnan natin. Malay mo naman, 'di ba? Katulad ni si Sir Ed, nung una tinitira ko din eh. May mga pamamaraan si Sir Ed na kinuusap ako na medyo nagigets ko. Baka ito naman si Ma'am Ana ganun din. Kaya lang, kasi I'm so sorry po, nagpa-public apology ako. Kasi minsan all over the place yung sinasabi eh. Alam mo yung feeling na parang nag-i-interrogate ka ng sinungaling na, hindi ko sinasabing sinungaling siya kasi hindi ko naman talaga alam kung totoo. Ito kasi yung hirap pagka puro testimonial lang ng third eye ang panghahawakan natin. Wala tayong, as an audience kasi, paano mo mapoprove na totoo yung sinasabi mo? Yun kasi kami, wala kaming power. Hindi namin alam. Maybe sa inyo, yung mga nanonood sa akin, hindi, alam ko yun bungo kasi may third eye din ako, ganyan talaga ang may third eye. 'Di ba? Sasabihin niyang ganon, alam ko, may third eye. May third eye din ako. Pero wala kami eh. Kaya kailangan magtiyaga kayo na intindihin namin kayo. Or maintindihan namin kayo. Sa paanong paraan. Siyempre maghahanap kami ng concrete proof na pwede namin panghawakan. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing diretsahang sinungaling to. Pero using my common sense kasi. For example, yung babae na 6-footer na yon, common ba sa Pilipina yon? Napaka-unusual nun, men. Hindi, maaaring totoo nga naman yun, pero napaka-weirdo nun eh. 6-footer tapos ang manluloko sa'yo ay matabang maliit na kalbo. Di ba? I hope you know what I mean, di ba? Naiintindihan ko kayo, mga believer neto.
Ako din, pinipilit ko kasing maintindihan talaga. Kaya lang minsan hindi tinatanggap ng common sense ko eh. Niya, parang sinakal siya. Tapos dito may suntok na dalawa sa mukha. Sir, ka rito. Sinakal ba o ni-rape? Na may timlig. Baka siguro ni-rape, sinakal na dahil pumupusag. Saka sinuntok. Kahapon, ano ba yung leg niyo kahapon? Wala po siyang itsura talaga. Wala pong mukha. Okay. Ang nakita ko lang po, Teka. Wala daw mukha, ba't sinabi maitim ang mata kanina? Di ba, sino ba nag-describe ng maitim na mata kanina? Si Ma'am Ana ba? Tapos umuo siya nung sinabing walang mukha? Paano po namin siya matulungan? Yung kandila, tubig, lagay nyo lang doon sa may bintana. Kung Justice ang hinahanap? Paano magkakaroon ng justice sa tubig kandila? Hindi, ito mga kababayan, pag naiinsulto na, hindi ako matalinong tao ha. Para sabihin ko sa inyo, hindi ako matalinong tao. Pero pag nakikita kong iniinsulto na yung intelihente ko, kahit pa paano naman, kahit konti, may intelihente naman ako. May common sense ako, pero, di ba, ang problem ay, kailangan makakuha ng justice, kandila. Kapag ka tinatanong yung information para matulungan, sinasabi, nakukulitan, ano ba? pwede, magdasal kayo kahit anong dasal para sa kanya. Tapos, bulungan nyo lang na kung sino man ka mo yung gumawa na hindi maganda sa'yo, hindi natin sure kung buhay pa siya. Kaya sana, tanggapin na niya kung ano nangyari. Nasaan po siya ngayon? Nandiyan sa tabi Nandun ni po, Loida? nandun po. Dun po sa turo ko po sa Saan inyo. po? Gusto niyo po. Pwede ba natin makausap kahit isang sandali? Sabihin mo matakot sa akin. Makulit Ako po daw. magtatanong tapos sasagutin ninyo. Makulit daw po kayo eh. Oo. Nakukulitan, ikaw ang nakukulitan kay Rapi Tulfo. Palagi siya. Nandiyan siya palagi. Nakatayo po, nakatingin po siya dyan. So nasa mataas na building pala sila. Ano yung tinutukoy na bandang dyan? Pwede niyo po siyang kausapin para sabihin na ako po'y willing tumulong. Okay po. Sige po. Paano daw po? Kung sino man ho yung mga salarin, kung nabubuhay pa, sisiguraduhin ko po sa abot ng aking makaya na para makamit niyang hustisya. Sana daw po. Sana daw. Now, para kami po'y makatulong sa kanya, magbigay siya ng mga clue na we have to go by. Yan. Okay. Sa'yo. wala po. Pero medyo bumibigat na po yung... Oo, sa'yo daw siya magbibigay. Gusto mo? Lumapit dito. Halika rito, Sherry. Hawakan kita uli. Pikit lang, ha? Okay. Ano, ate, nakita mo? May sinasabi siya. Pabulong lang eh. Ma'am, kami po, tumutulong po kami sa'yo. So, kami po ay willing Parang natatawa si Tulfo eh. tumulong kung maibibigay mo sa amin yung pangalan o kahit kaanak po ng mga tao pong pumaslang sa inyo, ma'am. Wait. Bakit kailangan maghanap pa ng ganyan? Si Ma'am Ana de la Cruz, direkta niya nang nakakausap. Bakit kailangan, hindi ko nagigets yun, di ba? Let's say, ilagay natin ang sarili natin doon sa multo. May isang tao na dyan na kayang-kaya niya nang magsabi eh. Di ba? Kayang-kaya niya nang magsabi. Pero bakit kailangang magkumuha pa ng ibang tao para sabihin yung hindi ko nakukuha yon. Iniiwas ba ni Ma'am Ana sa kanya yung responsibility? Baka may maituro siyang mali. Para pag halimbawa nagkamali yung sinabi ni Sherry, si Sherry yung nagsabi, no, hindi ako. Di ba? S po ba yun, ma'am? Ha? Letter S po? Sige, ikaw ang umano, ate. Hindi. Huwag lang siyang papapasukin sa katawan mo, ha? Nandyan siya sa likod mo, ha? Yes. May birth po eh.
Sige. Birthday. Gumagalaw yung bibig ko, ma'am. Eh, Pero wala akong masabi, ma'am eh. di ba? Gumaganon yung bibig mo. Gumagalaw yung bibig ko, sir, pero wala. Sinakyan mo Kasi na nga, eh. yung babae kasi, hirap siya eh. Di ba? Yung bibig mo ganyan siya na ganyan na parang may hangin lang siya lumalabas. Pero mo, nasabi sa'yo na yung restaurant, yung tindahan, kung gaano siya katangkad, kung ano yung trabaho niya dati, kung anong pangalan nung pumaslang sa kanya na describe sa'yo, pero nahihirapan siyang sabihin kahit anong malinaw na clue, katarantaduhan! I'm so sorry. Kanina, nakikita nyo naman yung effort ko para intindihin ito. Di ba? Pero sadyang hindi tinatanggap kasi ng common sense ko eh. Hindi kayo ba? Naiintindihan nyo ba? Lalo na yung mga naniniwala kay Ma'am Ana de la Cruz dyan. Naiintindihan nyo ba? Ang daming information na binitawan kanina, pero pag tungkol do sa kaso niya, nahihirapan. Ano ba? Yung pagkakulit na nga kay Raffy Tulfo, nasasabi niya eh. Okay. So wala ko siyang gustong ibigay na clue para maumpisan kong tulong. Kung halimbawa, Wala po. ano na lang po departamento, yung mga lalaki sa nagtatrabaho, construction, sabi. Construction po. Sana man lang ma'am, kahit man lang pangalan. Ayaw po eh. Basta po nakatayo po siya dyan. Nakatingin po siya dun, oh. Bullshit! Tinitignan po siya. Dati daw po hindi pa ganyan yan. Okay. Sige. Nasaan po siya? Nandiyan pa Nandiyan rin? ba lang po? Kaya, di ba? Nandiyan pa rin? Ikaw kaya, kumuha ka na isang baso ha, mamayang 6. Isang basong tubig. Yung baso dapat clear ha. Walang ano ha. Tapos isang kandilang puti. Tapos, dito mo siya ilalagay. Pero baka mamaya, hindi ko maintindihan lang talaga lahat. Pero men, hindi ba common sense na magdidikta sa akin or sa atin na ano tawag dito? Na yung mga information na ganyan, alam mo, pero yung mismong ikakasolve nung kaso, hindi maisabi. Ilalagay yung kandila, dito mo ilalagay yung basong tubig ha. Tapos, mag-pray ka lang, tapos sabihin mo sa kanya kung sakali mang meron kang gustong sabihin, ipahiwatig sa akin, sabihin mo. Tapos kung hindi naman natin magagawa ng paraan, tanggapin mo na kung ano ka mo nangyari sa buhay mo. Ganun lang. Tapos hayaan mo lang yung tubig na 1 week dyan. Tapos, pag naka 1 week na siya, yung tubig, tapon mo na lang sa umaagos. Tapos pati yung baso. Yun. So isang babae lang po yun nandito? Apo, babae po. Minsan lang po yung bata. Kasi nung umakyat din ako dito sa elevator, may bata. Lalaki siya. Ganyan siyang kalaki, kulot ang buhok niya, nakasando, nakashort. Kaya lang, Mga foreigner yata yung ano nito eh. Mga foreigner yata yung nakikita nito multo, malalaki eh. ayaw niya magsalita. Kung gusto niya makatulong kami, dapat magsalita siya. Exactly, di ba? Gumagana yung common sense ni Raffy Tulfo dito. Ayaw po eh. Gusto niya ng justice pero ayaw niya magsalita? Bullshit. Iyak lang po siya ng iyak eh. Kinakausap ko nga po habang nandun po ako sa baba. Sabi ko, makipag-usap ka sa akin para matulungan kita. Lagi niya sinasabi sa akin, paano? Yun po ang inaano niya, paano? Paano? Opo. Yun nga po, kung papaano, ito po yun. Matutulungan namin siya kung magbibigay siya ng mga impormasyon, kahit na konti lang yan, na something that we can go by para mag-trigger ng investigation o open yung isang kaso, maaaring considered na dead case na. Opo. Okay? Bubuhayin natin yon kung makapagbigay siya ng mga impormasyon. Alam mo, pangalan. Ate, walang sinabi sa'yo? Papasa niya. Ano sa'yo? Wala. The letter S lang po. Tsaka birth po. Great. Gusto niyang pumasok sa'yo nun eh. Mahirap kasi baka pasukan ka, hindi na Hindi, siya pero lumabas. sa inyo, ma'am, kasi mas matapang kayo. Hindi ba manggagaling sa inyo siya magsasabi? Oo, di ba? Ikaw nga nakakausap mo eh. Di ba? Ayaw po eh. Ayaw niya sa inyo? Opo, kinakausap ko na po siya lagi. Bullshit. Tama na nga yan, man, di ba? Actually, matatapos na rin yun eh. Kayo, hindi, mga kababayan ko, no? I'm so sorry, baka mamaya may ma-offend na naman sa akin.
dun sa nireact natin na video. I'm so sorry po. Ako po humingi po ako ng tawad. Pero hindi ko kaya na tanggapin sa isipan ko yung napanood ko. Kayo kaya nyo? Di ba? Kaya nyo? Hindi ako nirerespeto ko naman yung mga ganyang bagay. Pero bigyan nyo ako ng substantial na parang pwede kong panghawakan. Tama ba yung sinabi ko? Yung pwede namin paghawakan, pwede naming masabi na kahit man lang magkaroon sa isip namin, baka nga, kahit mapaganon lang kami, okay na yun. Pero, just imagine, yung logic na lang na nanghihingi ng justice pero ayaw magsalita kung ano yung makakatulong dun sa kaso niya. Bullshit na bullshit ako dun, Mini. I'm so sorry po. I'm so sorry. Diba? O talagang hindi ko lang talaga naiintindihan yung mga ganyang bagay. Hindi kayo, pwede nyo akong pangaralan sa comment section, diba? Open po ako. Basta yung sasabihin nyo sa akin may logic behind kung bakit ganon, kung bakit ayaw. Tsaka, isa pa, diba? Napansin din ni Tulfo, ba't hindi nila ikaw magsabi, ba't kailangan kay Sharifa? Diba? Nakakausap mo direct siya, diba? Anyway, mga kababayan, bahala kayo dyan, Hindi ko sinasabing huwag kayo maniwala dyan. Ang sinasabi ko dito ay yung akin lamang. Pero kayo, kung kalayaan nyo po yun, diba? Malaya tayo mga Pilipino, kung ano ang gusto nating paniwalaan, maniwala kayo. Diba? Kung anong gusto natin. Pero hindi pwedeng yung paniniwala nyo, isasaksak nyo sa akin. Hindi ko sinasaksak sa inyong paniniwala ko eh. Katulad ng binibintang sa akin ng iba, sinasabi ko lang kung ano sa akin yung totoo. Pag hindi ako naniwala, anong problema nyo doon? Di maniwala kayo. Diba? Ako naman ay nagtatanong lang naman dito. Kaya lang minsan pag nagtatanong ako, na-offend yung iba. Na hindi ko naiintindihan, hindi ko naman kayo pinipigilan maniwala dyan. Na-offend ba kayo na dinidisrespect ko yung paniniwala nyo? O na-offend kayo dahil hindi nyo masagot yung tanong ko? Choose. Kasi actually, kapag sinabi nyo dinidisrespect ko yung paniniwala nyo, contradicting yon kung bakit ako nagtatanong pa. Diba? Kaya nga ako nagtatanong baka naman tama kayo. Pero kung mamasamain nyo yung mga tanong ko, bahala kayo. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.